Ito po, kalalabas lamang ng desisyon. Parang mga ilang minuto pa lamang ito. Mukhang nagpalabas na po ang korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura na po ang inihaing impeachment, Ha? Nelson. Binasura na? Ito po, hawak ko po ngayon ang papel. Korte Suprema yan, Yes, ano ha? Ang sinasabi po, mga kababayan, mainit-init nakita mo itong papel na hawak ko. Oh, mainit-init pa. Umuusok nga eh. Ay, naku, hindi. Oho, batay po sa report at mga mahistrado mismo, Nelson, ha? Mga mahistrado po ng kataas-taasang hukuman ng bumoto at 5 sa 8 mahistrado ng hukuman ang nagsasabing dapat pong ibasura ang impeachment. Aba. Opo. Ano ha? Eh baka hindi pa po ninyo ito alam. Magandang gabi po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan natin at mga kapatid natin na patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa. Ang topic natin ngayong gabi mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay ay tungkol po dito sa kumakalat at nagbabiral na fake news. Ano po ba itong fake news na ito o fake news? Tungkol po dito sa ipinakakalat ng mga vlogger na naging topic sa ganang mamamayan na pagbasura ng Korte Suprema ng impeachment. Yung bahaging ito ay pinutol, hindi po kinuha yung kabuuan noong episode o kaya kabuuan ng palatuntunan na tinalakay po sa ganang mamamayan. Kaya ang akala po ng iba na napakarami na po, kumakalat na po sa social media at nag-viral na nga po, ay totoo na ibinasura na po ng Korte Suprema ang tungkol po sa impeachment. Pero yung impeachment po na yon ay hindi po dito sa Pilipinas. Sapagkat nung tinatalakay po yung tungkol sa bagay na yun ay nanonood po kami mismo sa programa po ng Saganang Mamamayan. At yun po ay mapapanood natin sa pagkakataong ito sa video na ipapapanood po namin sa inyo para patunayan na ito po ay fake news at hindi po natin dapat tangkilikin at hindi na rin po natin dapat ipagkalat pa sapagkat ito ay maling impormasyon na nakakarating sa mga mamamayan at mga kababayan po natin. Ito po ay gawain ng mga taong gustong sumira para i-discredit ang kredibilidad ng saganang mamamayan na ito po ay isang palatuntunan sa Net25. Kung ano po ba yung totoo, kung ano po ba yung mismong sinabi po nila, at kung saan po ba yung pinag-uusapan po nila na ibinasura na po ng Korte Suprema yung tungkol po sa impeachment na yan. Okay? Dito po ba sa ating bansa yan? Panoorin po natin ang video ito. Wednesday po ngayon, masayang Wednesday, Nelson. Oy, Wednesday na pala. Talaga naman. Gusto nyo bang patulin yung intro namin para mag-viral kayo? Oy, welcome po sa Saganang Mamamayan, ha? Mamaya pag-uusapan namin yung isang video na kumakalat ngayon at viral. Ha? Ayan. At pinutol po yung intro namin ni Jan kahapon. Hanggang doon sa ano kung sino yung... Oo. bati mo natin si Kuya Benny. Sige nga pala. Kuya Benny, para bumati ka muna. magkaputulan. Oh. Ang dami nakakamiss sa'yo, ano ha? Maligayang hapon po sa ating lahat at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan. Baka kasi hindi alam ni Kuya Benny, kahapon kasi ang intro namin ay merong impeachment complaint na binasura ang Korte Suprema. Oo. Oo. Pero yun... Pa-suspense kami. Hindi naman sinabing sa South Korea pala yun. Yun ay ibinasura. Yun sa impeachment ng South Korea. Yan nga. Na ibabalik na yung yung Prime Minister. Ay, ang problema, pinutol nung... Ewan ko kung sino yun. May nag-splice tong video, Kuya Benny. Okay. At inilagay. Tapos may title pa eh. Ginawang fake news. Yes. oo. Nilagyan ng title. Yun ang problema. Kung walang title, wala nang problema. Oo. Kasi yung nandun sa title ang problema. Ang naka-title ay... Impeachment for BP, binasura na. Tapos sa baba, breaking news. Talaga naman. Impeachment for BP,
President o Vice President Sara Duterte binasura na. Ilang beses na natin sinasabi yan. Opo. Sa kasalukuyan, isa lang po yung mapagmamalaki nitong saganang mamayan, yung kredibilidad na nagsasabi po ng totoo rito. Yan. At yung pong mali, binabatikos natin. At yung tama, pinupuri po natin dito. Aha. Pero yung pong ganyang gagawin nyo, abay, hindi ho kayo matutulong sa saganang mamayan. Sisirain nyo po yung kredibilidad namin na hindi naman po tama. No po? Pero ang kagandahan naman, marami din naman nagdi-dispute. Sabi ng mga makita mo yung comments, hindi, nanood kami kahapon dyan. Hindi naman yun ang sinasabi. Tama niya yan. South Korea tinutukoy dyan. Pero kung kaya't ang sinasabi po natin, hindi ho nangangahulugan na pro Duterte ang gumawa niyan o antay naman ang gumawa. Pero makikita natin na talagang gumagawa niyan, gusto pong i-discredit itong programa po namin. At saka ang gusto ata mag-viral. Gusto mag-viral, yes. Pero ngayon again, ang dami na nagsano ha. siguro matalino na rin ang ating pong mga manonood. Yung discretion nyo po, huwag nyong payagan na kumalat po yung mga ganyang storya na hindi po tama. Ayan. Pinakamabuti, pag nakita niyo yung title, huwag nyo nang i-click on. O kaya naman, huwag na ho kayo mag-comment. Kikita pa ho kasi ang sinungaling na yan. Madadagdagan pa yung comments at views niya. Pero ngayon tumataas yung kanyang views. Pati mga kaibigan ko, Jen, totoo ba ito? Kayo ba nag-announce ito? Kaya ang importante dyan, manood kayo ng buo ng saganang Yan. mamayan. Lagi, Para di ba? malaman nyo yung totoo, tama. Dito kayo kumuha. Ayan. Kaya sana po, itigil na nung may gawa niyan. Hindi po makakatulong sa iyan. Hindi, makakatulong sa sarili niya, pero Yan. yung buong bayan ay magdurusa dahil sa ginagawa nyo. Baka, pero sa totoo, pag nakita mo, may naloloko eh. May sabi ng isa, totoo yan, kasi na 25 naniniwala ako dyan eh. Tapos mukha pa ni Jen na nakabalaka. nakalagay dyan eh. Ako at saka si Kuya Nelson talaga naman. Binabasa ko na ko, sabi ko katatanggap ko lang ng balita, mainit-init pa, Kuya Benny, Yung palang impeachment ibinasura na. Yun. Yun ang Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Pati nga yung comment ko na, paano naging Pilipinas yan? 8 lang yung magistrado. Yun na nga. Kinat, tinanggal Opo, yun. Sana doon sa mga taga-subaybay, salamat din po naman ng marami, ha? Doon sa mga suki talaga ng ating palatuntunan. Sila mismo ang nagtatama. Sila yung nagtatanggol sa atin. Yan, yan ang lantarang fake news at iminamali yung impormasyon. Pinasabik lang namin yung viewers kahapon eh. Parang Diba? masarap ang kwentuhan. Yun, Diba? Pero hinay-hinay lang tayo. Dahil sabi nga nila, ito ay simula pa lamang. This is the beginning. Yeah. This is just the beginning. Dahil painit pa po ng painit ang inaasahan nating mga mangyayari sa mga susunod na araw dyan. At mainit pa rin ang panahon. So yun po mga kababayan, yung video po na napanood po ninyo mismo sa saganang mamamayan. At ito po kasi na kumakalat ngayon sa social media ay sinasabi po nila na dito po sa ating bansa yun at tungkol po yung impeachment na yon na ibinasura ng Supreme Court o Korte Suprema sa South Korea po yun, sa South Korea po. Ano po? Hindi po dito sa bansang Pilipinas po at hindi po tungkol ito kay BP Sara. Sana po, malinaw po sa inyo yan mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Kaya pagka kayo po ay nakakapanood ng mga ganong mga balita, tingnan nyo mabuti mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Para hindi po kayo malinlang sapagkat napakarami po ang gustong sumira po ng kredibilidad ng Net25 sa palatuntunang saganang mamamayan. At kaya nila ginagawa ito, yung iba, ang kanilang layunin ay para sirain ang istasyong ito. At yung iba naman para mapasama yung imahe ng Net25 sa mga kababayan po natin. Kaya maging mapanuri po tayo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Huwag pong basta-basta maniniwala lang sa mga kumakalat po na mga fake news, mga maling impormasyon na dumarating po at napapanood po ninyo sa inyong mga Facebook, YouTube at kung saan-saan man. So, yun lamang po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Muli po ay bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang gabi sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan po natin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, mga kapatid. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.